Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan dito na tayo sa kanang bahagi na meron tayo mga sitas o tema na kinakailangan basahin at ipaliwanag upang sa ganon sa pagtuwid natin sa ating mga tahanan meron tayong bitbit na magiging isang bagay na mahalaga na magamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, tuloy natin yung pangangaral. Ayon po sa ikalawang aralin sa Ebanghelyo ni Pastor San Mateo, sa Kapitulo 24, versikulo 37 hanggang sa 44. Sabi dito, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Balikan natin yung mga pangyayari ng araw ni Noe. Nung makita ng Diyos ang kasamaan ng tao, na nakipag-ugnayan ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, at yung mga anak ng Diyos, yung mga nilaglag na mga anghel dito sa ibabaw ng sanlibutan na nagsipag-asawa ng mga babae at babaeng tao at nagkaroon ng mga anak ng mga higante o yung tinatawag na Nephilim, sumama ngayon ang sanlibutan. Kaya ngayon, iningatan ng Diyos ang lahi mula kay Adam hanggang kay Noe. Ngayon, si Noe, sa pamamagitan ng isang anghel, pinaliwanag sa kanya na kung pagkagugunawin ang sanlibutan. Gumawa kay ka nga ng isang arko na gawa sa kahoy na gupel at yan ay gagawin mo sa isang bundok at lalagyan mo ng sahig. Kung pagkasisilyuhan, yun yung sahig kasi yun yung pandikit na kapag ang kahoy nilagyan mo, kahit tubig hindi tatabos. Kaya ngayon, ang ginawa ni Noe, gumawa siya ng daon. Anong ginawa ng tao? Pinagtawanan siya ng mga tao. Pero nangangaral siya ng pagsisisi. Nangangaral siya ng Ebanghelyo. Pero ang nangyari, habang ginagawa niya yan, yung daon sa bundok, kasabay ng pananaral ng salita ng Diyos, wala pong nakinig sa kanya. Ang mga tao noon, na naglalasingan, na nagiinuman, na nagsasayawan, na nag-aasawahan. Ganun yung mga, sabi nga dito, sapagkat gaya ng araw bago magtagunaw, sila'y nagsisikay at nagsisinaw at nangag-asawa at pinapag-asawa hanggang sa araw ng pumasok si Noe sa daon. Kumbaga, hindi po nagkulang si Noe sa paalaala sa tao. Ano po ang nangyari? Ang palatandaan na magsisimula ng paggunaw kapag yung bato magkaroon na ng pula, magkulay pula. Anong ginawa ng tao? Sila po mismo ang kumatay ng hayop at ipinahid doon sa bato. Kaya nangyari, napaaga ngayon yung pag-ulan. Sabi nga, umulan ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa naabot yung mundo at lumutang ngayon yung arko na ginawa ni Noe, yung daon. At binuksan ang durungawan ng langit. Ibig sabihin, itong nakikita natin surface na blue, yung tubig sa taas ng kalawatan, ito yung tubig na bumaba sa sanlibutan. Sabi sa dito, nilantupan ang tinaptan. Kaya po,
po, kung mapapansin natin, kahit science, hindi may paliwanag kung saan galing yung tubig. Kasi, kung ang tubig na yan, yung ginagawang process na sabi nga, evaporation, tapos dadali ng ulap, yung ulan sa ibang lugar, dapat hindi nagdadagdag ang tubig. Pero dahil nga, merong nakareserve na tubig, kaya napuno ang sanlibutan. Salit, sabi nga, 8 kaluluwa lang ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Pero ang sabi dito, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagmunaw. At sila'y tinangay na lahat, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ibig kong sabihin, kung ano yung pinagkakaabalahan ng mga tao noon, yung dumating yung baha, wala kong pinagkaiba sa mangyayari ngayon. Ano yung mga pinagkakaabalahan ng tao? Nagawa ng binumi. Meron siyang mga pinapasikat ng mga tao para i-idolize. Mga pelikulang panglibang. Sabi entertainment, pero nililibang lang para ma-divert yung attention na sa halip magbasa at magsimba, nandun ka sa panunoob ng sine. Nandun ka sa tinitingnan natin sikat na ina-idolize natin. Ano ba? Yung mga kalakaran ngayon, lalong-lalo na yung logo ng ahas. Halos, kumbaga, mula pa ng bagong silang ng bata hanggang sa pagtanda, puro na injection. Isa pa po yan, nakapagpapahina ng immune system. Ano ba po? Itong mga nangyayari sa paligid na halos binabalita sa media, social media, puro bad news. Walang binabalita ang good news. Ang binabalita, mga patayan, banggaan, disgrasya, kung ano-ano, yung mga biktima ng kalamidad, yun lang ang mga binabalita. Walang good news. Ang good news, ito yung Ebanghelyo. Na kumbaga, ang tao, mamatay man dito sa ibabaw ng sanlibutan, meron kang naka-reserve. Nakasunod ng buhay natin dito, ito yung ikalawang buhay na dapat pinaglalaanan natin yung nag-iisa natin kaluluwa. Saan naman yung ipinangangaral? Sa mga simbahan, sa mga templo, na katulad ng ginagawa natin sa ngayon. Ibig sabihin, kung noon, ang tao abala, na nagkakainan, nag-inuman, nagsayawan, na nagkaasawahan, pinapag-asawa, pero hindi natin nangyayari ngayon. Walang pinagkita. Nung pumasok, sinungi sa daong, ganun din yung pagbabalik ng ating nakilang Panginoon. Merong mga pinagkakaabalahan ang mga tao. Sabi dito, kung magkagayoy, sasabukit ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ibig sabihin, sa bawat dalawa, isa lang ang maliligtas. Kaya, mas maigi pang maglakad na lang tayo mag-isa para hanapin natin ang ating sarili. Dahil, kapag may kasama pala tayo na isa pa, baka pwedeng isa sa atin ang maiwan. Ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Isa pa, dalawang babae nagsigiling sa sagilingan ng isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mga puyat nga kayo. Ngayon, ito yung magandang sinabi ng ating dakilang Panginoon. Pero, ginagawa po natin yan. Ang tanong, ano yung pinagkakapuyatan natin? Una, pag-scroll sa FB.
nanonood ng video, TikTok, minsan, bago matulog, minsan nahuhulog na lang ang cellphone kaya napanood kasi antok na. Kaya ang nangyayari dyan, dapat yung pagpupuyat natin, ilaan natin sa pananalangin. Kasi po, hindi natin alam kung sa pagtulog natin, didilat pa tayo. Halimbawa, nagpuyat nga tayo, hindi tayo na, sabi nga, kung ikaw ay magagalit, huwag mo nang paluluwa ng araw. Yung pagpuyatan mo, puntahan mo yung taong kagalit mo, pag ikapatid ka, maganda yun. Pero kung sasabihin natin, hayaan mo siya, galit siya, di galit din ako. Ibig sabihin yan, meron tayong attitude na hindi pa angkop sa pagiging tagasunod ni Kristo. Kaya po, pagkaingatan natin ang ating sarili kung ano yung mga dapat nating gawin. Kung ano yung mga binibigyan nating halaga na pinagpupuyatan natin. Kasi kung halimbawa, kwentuhan, pinagpupuyatan yung mga bisyo, nagpuyat nga, inuman naman yung pinuntahan. Yung naikipagpagpuyatan natin yung panalangin, prayer, kaya pag-aayuno, pagpapasa ng banal na kasulatan. Kung kailan pumanood ng video, kung ang video, kapakipakinaban. Napakaraming mga videos na gospel. Kung sa TikTok may masamang papanoorin, mayroon din mahuputin. Mayroon din mga ibang video. Kapag yun po ang pinagpupusan natin, maganda. Sabi dito, managpuyat na kayo sapagkat hindi nyo nalaman kung anong araw paririto ang Panginoon. Ano pong ginawang halimbawa ng ating dakilang sa pagkakas? Katulad ng isang magnanakaw. Kasi po, kung aralin natin, walang magnanakaw na magsasabi, sis, mamaya na nakawin ko yung laptop mo. Wala namang magsasabi ng magnanakaw. Pero ang magnanakaw, nag-iingat din. Kahit patayan, ipagpatayan nyo, huwag mo lang siya makilala. Pero kasi po, kapag sila ay natukorner, lumalaban po yan hanggang maipagtangulan ang sarili. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi, kung papaano abala tayo na walang kamalay-malay, ganun po ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Itinulad niya sa pagdating ng magnanakaw. Hindi sa gawa ng magnanakaw, kundi sa pagdating ng magnanakaw. Na dumarating sa oras na kung kailan wala sa utak natin ang kanyang pagdating. Pero nagbigay na siya mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Lahat nangyari na. Gera. Bansa, laban sa bansa, kare ang laban sa kanya. Mga lindol sa puna, taggutom, at iba-iba pa. Lahat nangyari na. Minsan nga magsasabi tayo, kailan pa kaya darating yung Panginoon? Matagal na ako nag-aantay. Sa totoo lang, kung ang edad natin, nagsasalita tayo, tapos ang edad natin 40 years old pa lang, meron pang mas matatanda sa atin noong nag-antay hanggang sa nangamatay na lang. Huwag natin madaliin. Bakit? Dahil marami pang mga masasama na kinakailangan mabahagi na ng Ebanghelyo at magbalik loob din sa Diyos. Ganun kung magmahal ang Diyos, lahat binibigyan niya ng chance para magsisi, para magbalik loob. Magbalik loob sa Diyos. Pero tayo, kapag masama kasi ang tingin natin, halimbawa, magnanakaw, nahuli ng pulis. Kapag nahuli, ang tingin natin sa kanya, habang buhay ng magnanakaw. Pero ang totoo po, may chance pa siya magbago. Na oras, natanggapin niya ang salita ng Diyos. Sabi dito, datapwat, ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sangbahaya kung anong
panahong darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyak at hindi pababayaan tipagin ang kanyang bahay. Kung alam lang natin, pero dahil nga ang pagdating ng magnanakaw ay walang tamang oras o panahon, mapag-iingatan na natin ang ating mga sarili. Kaya ang pinaka-solusyon po dyan, walang iba, i-ready natin ang ating mga sarili. Na dapat wala tayong kaalit. Wala tayong kaaway. Lahat kapatid. Kasi masarap-sarap na kung wala kang kaaway. Makakatulog ka ng mahal. Pero kung meron tayong kaalit, tapos hindi pa natin binati, meron kaaway, hindi pa natin pinatawad, sabi sa prayer, patawarin mo kami ng aming mga sala, gaya naman namin na nagpatawad sa may sala sa amin. Ang sabi ng ating dating, kung hindi kayo nagpatawad sa sino mang nagkasala sa inyo, ay hindi rin kayo papatawarin ng inyong amang nasala. Ibig sabihin, proseso po pala ang pagpapatawad sa kapwa para tanggapin din natin ang pagpapatawad ng Diyos. Sa makatuwid, magiging gagaanan ng ating buhay ang pagpapatawad. Paano natin yan makikita na tinatawad na tayo ng Diyos? Magaan po kasi sa pakiramdam. Kasi po, kung halimbawa, nagsisimba tayo, nakikinig ng Ebanghelyo, nagbabasa ng banal na kasulatan, minsan 5 version pa ang banal na kasulatan, pero may kaalim, may kaaway, may hindi kabati, kahit gawin mo pang 10 yung Biblia mo, may English pa, may Cebuano, ano pang, kung isang verse lang doon, hindi natin nagawa ang magpatawas, magiging balakid pa yan sa kaligtasan tatanggapin natin sa Diyos. Kasi po, yun yung magbibitbit sa atin, yun yung maghihila para hindi tayo masama sa iniligtas ng Diyos. Kasi hindi po tayo nakapagpatawad. Simple lang naman po ang pagpapatawad. Hindi siya galing sa bibig. Na pinatawad ko na siya. Ang pagpapatawad ay paglilimot. Kasi kung halimbawa, after 5 years, naalala mo ulit yung nangyari, kwento na lang, no hard feelings. Pero kung halimbawa, naalala mo ulit, galit ka pa rin, hindi ka pa nakakatawad. Kasi hindi pa nakalimutan, hindi pa nagmura sa isipan, nakatatak pa rin. Kaya, kinakailangan natin ng preparasyon ng ating sarili. Huwag natin hahayaan na masayang lang ang ating pabalik-balik sa templo, ang pakikinig ng Ebanghelyo, pagkatapos meron pala tayong maliit na bagay na hindi pa natin napagbibigyan. Walang iba, yung pagpapatawag sa kapwa. Baka yan ang ikatibag natin. Yan ang magiging dahilan para dumating ng ating dakilang Panginoon, hindi tayo manakarili o nakaprepare ng ating mga. Sabi niya, kaya nga, tayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ano kung paghahanda ang gagawin natin? Una, kaya yung sinabi mo kanina, kung meron pa tayong hindi napapatawad, patawarin na. Kung meron pa tayong mga taong kagalit, makipagbatid na tayo. Kung meron pa tayong kimkim na sama ng loob, palapasin na natin yan. I-release na natin yan. Kasi po, walang magiging preparasyon na mangyayari sa atin kung lahat ng git-git pa natin. Napipigatan tayo sa kanya. Sabi niya,
nabibigyan ka ng bit-bit mo pa rin, hindi tayo mong ibaba, ayaw mong bitawan. Yun na nga lang yung dahilan para hindi makapagpatulog sa kaiisip, bakit hindi ka bitawan. Kumbaga, i-release na lahat natin yan, pagkatiwala lahat natin sa Diyos, at sikapin natin na gawin natin sa ating sarili yung tunay na preparasyon na walang iba. Itong nag-iisa nating kaluluwa, dapat wala nang mga nakasabit yan ng mga bagay-bagay na magiging balakid para kung dumating na ng ating dakilang Panginoon, sigurado tayo sa kaligtasan tatanggapin natin. Kaya kung titingnan po natin, tinuturuan tayo dito na i-ready natin ang ating buong pagkakao. Dapat ang nasusunod na nasa ng Espiritu, nasa ng ating kaluluwa, kalooban ng Diyos, yun na dapat ang nasusunod. At hindi na yung kita ng laman o yung mga nasa ito. Sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. At ito rin ang magiging daan o mga magiging isang pamamaraan na hindi tayo mapasama doon sa iniligtas ng Diyos. Kaya po, pakasikapin natin ang tunay na preparasyon. Magpatawad tayo, gawin natin ang ayon sa kalooban ng Diyos, isakripisyo natin ang ating sarili, magpakumbaba tayo, gawin natin ang kalooban ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga aral, at palagi tayong magkipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kasi po, minsan, tayong mga tao, minsan nagsasawa na rin sa kapapanalangin. Pero ang totoo, natanggap na ba talaga natin ang mga ibinadalangin natin at inihigilid sa Diyos? Kung hindi pa, marahil nandyan lang siya. Hindi pa natin nakakaunta dahil meron pang mga balakid sa ating buhay upang makamit natin ang ating inihiling sa Kanya. Kaya ipagkatiwala natin na sa Diyos ang ating buong pagkatao, isip man, kaluluwa, at ganoon din itong katawan na ito. Dapat sama-sama siya. Sa pagsamba, bitbit natin. Kasi kung halimbawa, iniwan mo yung tahanan mo, walang sure na pinto, duda ka sa padlock mo, tapos pagpunta mo dito, ang isip mo nandoon, ano kaya baka manakawan mo ito, ibig sabihin, hindi siya buo yung kaluluwa, espiritu at laman, nagdala mo dito. Dahil nandun yung utak, umakat mo. Dapat ipaubaya na lang natin yan, iniwan natin yan, at nandito tayo, mag-focus tayo sa gawain dito. Walang iba, ang kasama sa panalangin, pakinig ng Ebanghelyo, kasama sa mga awitin at sa iba pang gawain dito, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro po, hanggang dito lang, pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos at anuman ang nakamta natin aral mula sa mga tema ngayong araw na ito. Naway ito'y itintal natin sa ating mga pag-iisip, siyang maging danawa ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naway ito'y magamit natin upang sa ganon magawa natin ang ayon sa kalooban ng Diyos. At anuman po ang ating mga kahilingan, karaingan, pagkatiwala natin yung lahat sa Diyos. Sabi nga, trust the process. Pagkatiwala natin sa Kanya. May mga panalangin na hindi pa tayo nakakamtan. Bahala na ang Diyos. May tamang panahon, oras, pagkakataon na pinagkakalog ng Diyos. Basta ang importante po yan, nakadalangin tayo sa Kanya. At tayo na lang natin yung tamang timing na ibibigay ng Diyos ayon sa ating sariling kahilingan sa Kanya. Salamat at mapagpalang habang sa bawat isa.